Welcome guys sa ating educational webinar. So, review natin yung fundamental course, no? Isa-isa natin, no, summary ng bawat topic, no? So, kailangan yung aralin yan, yung mga bawat topic na yan and mag-take notes. So, start tayo dito sa financial market. So, makita natin dito sa mga iba't ibang type ng financial market. So, ito yung crypto market, no? So, makita natin dyan. Crypto market, dito yung mga titrade natin, yung Bitcoin, mga meme coin, and mga cryptocurrency, no? Mostly i-trade natin dito yung Bitcoin market. So forex market or currency market, ito naman yung mga currency, no? Exchange ng currency. So usually i-trade natin dito is yung mga USD pairs kagaya ng USD, Yen, Pound USD, Euro USD. And sa commodity market naman, ito yung oil, yung mga metals kagaya ng gold, silver, platinum, no? Sa stock market sa US, no, mostly i-trade natin ito yung mga indices, no, or index. So, kagaya ng Nasdaq, US 30, S&P 500, no? Ito yung mga compilation ng US stock market na nasa indices na. So, yung mga iba't ibang market na trade natin, no? Sa financial market. And dito naman tayo sa technical analysis. Sa technical analysis naman, so mostly nagbe-base lang tayo dito sa price action, no? So, ano ba yung price action? Then, lagyan natin dito market structure and historical key levels. Yung price action, ito naman yung kung paano natin basahin yung price sa market, no? Yung Japanese candlestick, no, sa chart. O ayun yung price action, no? Based dun sa mga candlestick, kung bullish ba yung bias natin or bearish, no? Doon natin mababasa yung paano tayo mag-entry sa market, no, based on price action. Then market structure, ito naman yung structure ng market sa time frame. So example, so if merong bullish move, no, so magkakaroon ito ng swing high, then pull back lower, create ng swing low, then continue ulit yung bullish move, no. So nagkakaroon ng structure sa market, no. So dito yung swing high, ilang natin dito, swing high, so nagkaroon ng swing low naman dito. So then makikita natin na nag-bullish move. So malalaman natin yung market structure dito based pa lang sa candlestick, no, and structure ng market ay bullish market structure. So kaya dapat alam natin 'yan, no. And meron naman historical key level, no. Yung key level, ito naman mga important price level kagaya ng mga liquidity zone, support and resistance, supply and demand, psychological level, no, liquidity, mga levels na napaka-important, no, sa chart natin. Usually yung key levels nandito. So nag-retest sa key level kaya nag-bullish move, and break above naman sa key level, no, kaya nag-bullish move, no. So ayun yung mga example ng technical analysis natin na dapat aralin natin, no. So sa fundamental course, mag-take notes lang kayo sa mga topics natin na yan, kung paano mag-plot ng key levels. Sinuro ko yan sa inyo kung paano sa hard time frame and paano basahin yung price action, no. So ayan. So fundamental analysis. So sa fundamental analysis naman tayo, tingnan natin dito. So lalagay natin na ito yung mga economic data report, no, or yung mga economic event, no, economic news, no. So ito naman mga pre-planned data report, no. So ito yung mga key data na sinasabi natin, no. Ito yung example is NFP, non-farm payroll, CPI or inflation data, GDP, gross domestic product, PPI, and etc. No, madami pa yan. So ito lang muna.
So, ito yung mga key data na dapat nating bantayan sa market, no? So, ginagamit natin dito yung investing site na so itong economic data kung paano tayo magbasa ng data report based on actual and forecast data and previous data, no? So, tinuro ko yan, no? Sa fundamental course natin and sa mga previous coaching session. So, panoorin nyo lang yon. So, mga titrade natin na economic data, no? So, pwede mo siya i-trade based on previous data, no? Yung forecast data, kung price in na ba. Then, pwede nyo rin i-trade ito after ng actual data release, no? Post data, yung sentiment dito na iti-trade natin, no? Kung ano result ng actual data, dun tayo magka-adapt kung ano yung bias natin, no? So, ganun lang and aralin natin yung pricing in concept. Napaka-importante yan sa fundamentals natin, no? So, tuturo natin yung pricing in concept and alam naman natin na yung price will follow the fundamentals, no? Kung ano yung fundamentals sa market, no? Yung mga economic news, then tayo naman susundin natin yung fundamentals and market sentiment, magkakaroon ng market sentiment, no? Then kung ano yung market sentiment, so tayo yun as a trader, kung ano yung sentiment ng overall, no, ng market, no? And yung sentiment ng market, then doon naman gagalaw ang price based sa market sentiment. So parang paikot-ikot lang yan, no? So wag ka lang mag-base sa technicals, dapat alam mo rin yung fundamentals, no? And market sentiment. Ayan. So price action, market structure, market sentiment. So naturo natin yan. And economics, no? Central bank. So usually central bank dito is yung example yung interest rate decision, no? Ng central bank, no? Usually yung example dito is yung sa Fed, no? Central bank sa US. So ito lang naman yung pagtaas, no, or pagbaba ng interest rate ng currency. So example, yung currency sa USD, no? So if sinabing rate hike, so higher natin dito. Higher interest rate. And rate cut naman, ito naman yung pagbawas ng interest rate, no? Lower interest rate, no? So example sa US, no? So meron dito rin pumapasok yung pricing in concept, no? Kung price in na ba yung interest rate decision, yung rate hike or rate cut, no? So before pa ng actual result ng interest rate decision, market will price in yung expectation ng rate hike or rate cut, no? So kaya mostly before ng release data, price in na yung kung anong decision ng market, no? Or kung anong expectation ng market, no? So kaya malalaman natin na yung move ng market, yung pricing in, no? Malalaman natin na nag-bullish move na yung USD if may expectation na rate hike, no? And dito naman, before pa ng interest rate decision, price in na siya. So dito lagyan natin actual release ng interest rate decision. And before pa ng actual release, nag-bullish move na. Then before that, mayroon tayong expectation na mag-rate hike, no? Mataas yung probability na mag-rate hike ang central bank sa US, which is yung Fed. So kaya nagkaroon ng bullish move for weeks or for days, no? Kaya makita natin nag-bullish move. And based on actual data na same yung bias, so inline sa forecast yung actual data, so dun magkakaroon ng pricing in concept na price in na, kaya possible mag-pull back lower na yan. Then if nag-exceed sa expectation naman, no? So if nag-exceed sa expectation, nagtaas pa lalo ng interest rate, no? So instead of bullish move, siguro pull back lower muna, then break above, no? Or mag-continue pa yung bullish sentiment, no? Based sa
result ng interest rate decision, no? So, ayun lang yung sa central bank. And sa FX system, balik tayo dito, trading natin, no? Yung trading system na ginagamit natin dito. So, may new update tayo, no? Mas advanced na siya. So, madami tayong key levels na gagamit dito and meron na tayong Asian session na indicator dito na kung ano yung best time to trade during Asian session. Mostly sa gold, maganda mag-trade during Asian dito sa opening hours. No? Makita natin dito may volume sa market, no? Eh makita natin rejection sa key level, break above sa key level, kaya bullish bias, no? Tumaas. So start tayo sa sa pinaka basic sa trading system natin. So, trading system natin, no, may mga confirmation tayo dito, entries and exit, mga signal, no? So, overall, yung purpose lang naman ng trading system natin is information advantage and trading edge, no? May edge tayo sa market dahil meron tayong may mga confirmation tayo dito, best time to entry, no? Example dito, no? Makita natin may mga automatic key levels tayo. So, example lang dito sa gold, 50 minutes time frame, makita natin. So, alam ko last week nakapag-buy tayo dito. So, makita natin dito may buy signal. Yung buy signal na to is lalabas lang yan during swing low and swing high, no? So, lagay natin dito. So, yan. Makita natin dito na lumabas yung buy signal confirmation. Then, tingnan natin sa baba, confirmation ulit na nag-touch yung candlestick dito sa candlestick indicator sa negative 1.5 or negative 2. So, makita mo dalawang confirmation na to for buy position. And another confirmation is yung price ay below sa key level, no? So, ito yung key level na tinutukoy natin, yung dalawang line na yan. So, and yung price na to is nandito. So, makita mo, price is below key level. Kaya bullish bias tayo dahil, bakit siya bullish bias? Dahil possible i-retest na market yung key level na ito, and which is ni-retest nga ng market, no? So, tatlong confirmation na lagay natin. And meron rin tayo during New York session open. So, sinasabi lang naman dito is best time to trade, no, during sa time interval na to, no. Ito yung New York open, no, hanggang dito. Dahil dito mostly may volume ang market during this time, and may mga economic data report, no. So may galaw yung market. Kaya makita natin nag bullish move and nag bearish move. So ilagay natin yung mga confirmation gamit yung trading system, no. Lagay natin dito. Confirmation. So una, meron tayong buy signal. Then pangalawa nasa OS level, no. Gamit yung candlestick indication. Then pangatlo, meron tayong key levels, no, price below key level. Then pang-apat, inside New York session interval. So ito yung mga confirmation natin kung bakit tayo nakapag-buy dyan, no. So buy signal, OS level, price below key level inside, and during inside New York session interval. So yung mga example ng entries, no. And dito naman nakita natin yung bearish move, no. After mag bearish move, no, magbo-buy ka ba dito based pa lang sa price action, magbo-buy ka ba? So malakas yung bearish momentum, no? Malakas yung mga seller, walang bullish move, walang bullish candle closure, walang bullish momentum. So risky mag-buy dito kahit na may confirmation tayo dito sa candlestick indicator. So dahil kailangan pa rin natin tingnan yung price action, yung market sentiment, no? So makita natin dito yung best time to trade dito after magkaroon ng bullish move
Then pullback lower and entry ka dito ng buy, no? Potential i-retest ng market itong key level sa taas. Ay makita natin tumaas na. Possible next week i-retest 'yan. Ayan, no? Yung trade natin dito. So, may trade tayo dito sa gold natin. Tingnan natin 'to. Ayun, nakapag-buy tayo doon. So, depende kung ano yung trading style mo. So, mostly ako scalping and day trading ako. Meaning, mabilis na trade kapag scalping, no? And day trading naman is yung pag-hold ng trades is within the day lang, no? Then, minsan nag-swing trade tayo pero bihira na lang, no? So, kapag scalping, basta tingnan mo lang yung mga confirmation sa lower time frame, no? Para makahanap ka ng entry position. Example dito sa gold, sa pound USD. So, makita natin dito, no? Yung confirmation sa pound USD, makita mo. Same lang sa gold kanina. Interval, nasa between New York session open siya, kung best time to trade. May buy signal. Then, nagtatouch siya sa OS level. And yung price ay below key level, no? And kaya tayo bullish bias dahil possible i-retest na market tong key level. So, makita natin yung bullish move, no? So, ayun yung gamit natin trading system natin. No? Sundin lang natin yung mga confirmation, no? And always mag-align sa fundamentals na ituturo natin sa fundamental course. So, aralin yung mga topics natin, lalo na yung sa fundamental analysis, price action, market sentiment, central bank, no? Ayan. Ayan lang yung sa educational webinar natin, no? Maganda pa tayo ng example entry gamit yung trading system tayo sa H1 time frame. Makita natin yung pound yen, bullish move na siya, oh. So, nung Wednesday, makita natin. So, balik tayo dito nung Wednesday. So, if during this time, no, yung price ay below sa key level na to. So, mga confirmation, may buy signal tayo. Then, yung candlestick confirmation natin dito is nagtatouch siya sa negative 1.5. So, OS level to, no? So, tatlong confirmation, apat na confirmation ulit, no? During New York Open, and nakita natin nag-bullish move na. Then, sell signal. Yung sell signal dito, it doesn't mean na maganda na mag-sell, no? Kasi kung mag-sell ka, malakas yung bullish momentum. So, may mga full signal pa rin yung system natin, no? Kahit na non-repaint siya, or ibig sabihin ng non-repaint, hindi siya gumagalaw ng position. Mostly kasi ng indicators ay repainting, no? Ibig sabihin, nagbabago ng position or delay sa confirmation, no? Delay sa price. Yung maganda dito, yung sell confirmation na to is pwede natin gamitin as exit position. Yung buy position natin dito. Then makita natin nag-bullish move ulit, and dito naman nag-pullback na. And makita natin dito yung market structure, no? Bullish move, nag-form ng swing high, pullback, and mag-form ng swing low, no? And makita natin bullish market structure, nag-form ng higher high, higher low, no? Then based sa price action is napaka-bullish pa rin ang market sa pound yen, no? Example natin, no? Then sa trading view naman, so dito tayo magpo-plot ng key levels, no? Paano mag-plot ng key levels? So yung key levels sa trading system natin is automatic siya, no? Separate siya sa trading view na kailangan natin i-manual mag-plot ng key levels, no?
So tinuro ko yan sa inyo sa monthly time frame, hard time frame, weekly, daily, kung paano mag-plot ng key levels, no? And refine nyo na lang sa lower time frame para mas maayos tingnan. So makita natin dito, yan. So ayun lang guys sa educational webinar natin. So sana mas maintindihan niyo yung mga topics na tinuturo natin dito, no? Example dito. So if may hindi naintindihan pa, so pwede kayong mag-schedule ng one-on-one coaching session sa akin, no? If may hindi naintindihan, mas kailangan pa ng in-depth explanation, then sa trading system, no? If if kailangan niyo ng update sa latest version nito, so mas complex na siya dahil madaming key levels 'to. And meron tayong Asian session interval, no? Hindi lang New York session. So yun lang naman yung bago sa trading system natin. If kailangan mo ng update, no, PM mo lang ako para ma-install mo yung new update sa trading system, no? So ulitin ko, aralin ang fundamental course, mag-take notes. Okay lang guys.